Sa video na ito ay pag-usapan po natin ang isang mainit na usapan dito sa community ni XRP. Kung saan ay meron pong isang malaking tanong kung saan ay bakit gusto ni Ripple na sumabog ang presyo ni XRP. Kaya yan, marami po kasi ang nag-aakala na unti-unti nang iniiwan ni Ripple sa XRP. Lalo na ngayong mas pinopromote na niya ang stablecoin na tinatawag po na RLUSD. Pero ayon po sa isang kilalang XRP community commentator na gumagamit po ng pangalan na All Things XRP, malayo ito sa katotohanan. Sa katunayan ay mas mahalaga raw ngayon si XRP kaysa dati sa survival at saka strategy ni Ripple. Kaya sa video na ito ay ilalatag po natin ang 7 rason kung bakit gustong-gusto ni Ripple na tumaas ng todo ang presyo ni XRP. Kaya yan, bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Yan, ang source po ng balitang ito ay The Crypto Basic. Ayan, simulan po natin sa pinakauna. Ayan, ang pinakauna ay ang pangunahing source ng pera ni Ripple. Kaya, ayan, hawak po ni Ripple ang halos 42.5 billion na XRP na kung i-convert po natin sa kasalukuyang market value ay nasa mga $104 billion ito. Kaya imagine mo na lang kung bibitawan ni Ripple ang 1 billion na XRP. Ayan, 1 billion XRP kada buwan. Kaya po nilang i-generate hanggang $2.45 billion monthly. At kung sakaling umabot po ang presyo ni XRP sa $100 bawat isa, $100 billion agad ang halaga ng hawak ni Ripple. Parang piggy bank ito na never nauubos dahil hindi sila kailangan magbenta ng shares o mag-loan sa bangko. Tinatawag po ito sa finance na non-dilutive revenue. Yan, non-dilutive revenue stream, kung saan ibig sabihin ay hindi nila kailangang magbawas ng ownership para kumita. Ito ang pondo na ginagamit ni Ripple para palaguin ang kanilang negosyo, bumili ng mga bagong kumpanya at palawakin pa ang kanilang global operations. Ayan, ang pangalawa, ayan, ay mas mataas na presyo ni XRP ay nakaka-attract ng mga malalaking kliyente. Ayan, or clients. Ang Ripple payment system ay ginagamit po si XRP para sa cross-border transactions o mga padala ng pera mula sa bansa sa bansa. Kapag mas mataas po ang halaga ni XRP, mas kaunti ang token na kailangan para sa malalaking transfers. Dahil dito ay mas mabilis, mas mura at saka mas efficient ang pagproseso ng pera sa buong mundo. Kaya mas madali po nilang mahikayat ang mga bigating kumpanya tulad po ng American Express at saka Standard Chartered na gamitin ang kanilang sistema. In short, mas mataas na presyo equals mas maraming kliyente. Yan, dito naman po tayo sa pangatlo. Yan, layunin po ng Ripple na palitan ang luma at mabagal na sistema ng Nostro at saka Vostro accounts. Ang sistemang ito ay matagal nang ginagamit ng mga bangko para magpadala ng pera across borders. Pero sobrang mahal at mabagal ito. Gusto po ni Ripple na gamitin si XRP bilang real-time settlement asset. Kapag mataas po ang presyo ni XRP, mas konti lang ang kailangan para sa malalaking transactions. Ibig sabihin ay less friction at saka mas maayos na daloy ng pera sa global finance. Yan, pang-apat ay ang mahal na presyo ni XRP ay nagdadala po ng mas maraming developers at saka users. Sabi nga ni All Things Crypto, si Ripple ay nag-i-invest din sa broader XRP ecosystem. Gaya ng mga project tulad po ng Coil at saka Keyless, kapag mataas po ang presyo ni XRP, mas maraming developers ang naiingganyo
na gumawa ng decentralized apps or dApps na gumagamit po ng XRP. Kapag lumago po ang ecosystem, dumadami ang users, tumataas ang transactions at syempre tumataas din ang kita ni Ripple sa transaction fees. Parang domino effect, lahat ay naapektuhan sa positibong paraan. Yan, pang-5 ay mas mahal na si XRP at mas attractive sa mga investors at saka ETF issuers. Ngayon, habang tumataas ang presyo ni XRP, siya po ay napapansin ng mga venture capital firms, mga institutional investors at pati na rin ang mga gustong maglabas ng exchange traded funds or ETF. Isang halimbawa nito ay ang Wisdom 3 XRP ETF filing noong 2025. Isang malakas na sinyales na pinapansin na sa XRP ng mainstream finance. Bukod po dyan, ang presyo ni XRP ay nagsisilbing gauge or sukatan ng kalusugan ng network at saka viability ng technology. Kung stable at saka tumataas ang value, ibig sabihin ay gumagana ang system at may tiwala ang tao dito. Yan, pang-6. Ang mataas na halaga ni XRP ay nagbibigay na lang ng lamang kay Ripple sa kanyang mga kakompetensya tulad po ng Swift at saka Stellar. Kapag mahal sa XRP, hindi lang siya nakakasabay, nakakalamang pa siya. Mas mabilis, mas mura at mas scalable ang sistema ni Ripple kumpara sa iba. Dahil valuable po or malaga si XRP, mas mahirap po siyang i-regulate palabas ng sistema. Ibig sabihin ay habang lumalaki ang demand at gamit niya, mas tumitibay ang case niya sa mga regulators bilang legitimate na financial asset. Ngayon ay ano naman po ang papel ng regulasyon sa tagumpay ni XRP? Ayan. Sabi ni All Things XRP, regulation is the key. Ayan. Susi raw ang regulasyon. Oo, tapos na po ang SEC lawsuit laban kay Ripple. Pero hindi pa rin tapos ang regulatory saga. Pero habang tumataas po ang halaga at gamit ni XRP, mas nagiging mahirap para sa gobyerno na siya po ay baliwalain. Utility at demand ang bumubuo sa legitimacy. At kung may legitimacy ka, mas panatag ang mga investors. Ngayon ay pag-usapan na po natin ang epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni XRP. Ngayon, para sa atin na interesado ay XRP, napakalaking bagay na malaman natin ang direksyon na tinatahak ni Ripple. Kung totoo ngang gustong tumaas ni Ripple ang presyo ni XRP, ibig sabihin hindi pa huli ang lahat para kay XRP. Ang ganitong impormasyon ay mahalaga lalo na sa long-term holders ni XRP. Kung magtutuloy-tuloy ang mga plano ni Ripple at patuloy po niyang susuportahan si XRP, posibleng makakita po tayo ng malalaking galaw sa presyo nito sa mga susunod na taon. Pero syempre, kailangan pa rin natin na maging maingat. Hindi porket gusto ni Ripple na tumaas si XRP ay sigurado ng mangyayari ito. Laging may risk po sa crypto at kailangan po nating pag-aralan ang bawat galaw. Bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay para sa akin, malinaw na hindi pa rin bibitawan ni Ripple si XRP. Sa dami ng dahilan kung bakit gusto po nilang tumaas ang presyo nito mula sa funding hanggang sa global expansion, makikita natin na nakadepende pa rin ang future ni Ripple sa tagumpay ni XRP. Kaya kung XRP holder ka, may dahilan para maging hopeful. Pero tandaan natin, ang pagtaas po ng presyo ay hindi po basta-basta. Dadaan ito sa proseso, developments at syempre market demand. Kaya mag-research po tayo palagi at huwag po tayong basta maniwala sa hype. Sa dulo, tayo pa rin ang may hawak ng ating financial future. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.